So, yan yung first method niya. So, gagawa lang tayo ng loop and first loop and second loop. So, yung first loop at yung second loop, lalagay mo lang doon sa ilalim. Then, kukunin mo yung second loop at ilalagay mo sa pako. Okay, malalaman mo lang kung tama yung ginagawa mo kung hihigpitan mo yung isang nylon sa kanan ay maghihigpit ito ng maayos. At yung sa kaliwang bahagi naman, kung hihilain mo yun ay maglulusin siya or luluwag ang kanyang string. Okay, katulad lang yang sa video, nakikita nyo sa video yung paghila mo dyan sa ganyang nylon at saka dito, so magluluwag siya. Kung hihilain mo uli doon ay hihigpit yung kanyang string or nylon. So dito naman luluwag o ganyan, no? So malalaman mo lang uli kung tama yung pagkagawa mo, kung merong or hihigpit siya at luluwag kung hihilain mo yung magkabilang dulo ng nylon. So for the second method or paraan, so tatlong loop lang yung tatandaan natin. So compare natin sa unang ginawa natin or first method ay dalawang loop lang yung ginawa natin. So sa second method natin or paraan ay tatlong loop na yung ginamit natin. Yes. Then yung last loop or third loop natin, yun yung pinasok natin. Same process lang naman sa first method. Pero pangatlong loop na yung ginamit natin para ipasok doon sa dalawang loop. Then ilalagay din natin na sa pako. So ganun din yung proseso pag hinila natin yung isang bahagi ng kanyang nylon or string, maglulusin or tighten din ang kanyang string or nylon. So may hihigpit at may luluwag, loosening or tightening, kumbaga ang process dito. In short, parehas lang ang proseso. So kung nakikita mong hihigpit kapag hinila mo dyan sa bahaging yan, then pag hinila mo dito sa kabilang dulo ay luluwag uli. So kapag nakita mo yan, meaning to say tama yung ginagawa mo or nasa tamang proseso ka.